Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe bago po tayo magsimula. No? Sapagkat nalaman po ni Papa Dudut na majority po ng mga nanonood sa atin ay hindi pa nakasubscribe. At para maipakita nyo po ang suporta sa aming pinaghihirapan ay huwag kalimutan na pindutin ang notification bell at ang subscribe button. Sa ating episode ngayong gabi. Dear Papa Dudut, ang sabi nila, hindi mo raw lubusang makikilala ang isang tao kung hindi mo pa siya nakakasama sa ilalim ng iisang bubong. Dahil sa ganong paraan ay malalaman mo ang kanyang totoong ugali at mga lihim na hindi pinapakita sa ibang tao. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang gabi sa inyo at sa mga nakikinig ngayong oras na ito. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Jeline. 45 years old at nakatira ngayon sa isang probinsya na hindi ko na lamang po babanggitin kung saan. Mahirap na kasi baka may makakilala pa sa akin at manganib ang buhay namin ng pamilya ko sa ngayon. Papa Dudut, sa isang maliit na bahay ampunan ako nagkaroon ng isip noon. Ang sabi sa akin ng isang mangangalaga doon na mas kilala namin bilang si Nanay Osang. May nakakita raw sa akin sa basurahan na malapit sa bahay ampunan. Basta na lamang daw akong nilagay doon ng kung sino man ang nagsilang sa akin. Kaya naman lumaki talaga ako na may lihim na galit sa tunay na mga magulang ko. Mabuti na lamang at mababait ang mga tao sa bahay ampunan at pinaramdam nila sa amin na meron kaming pamilya. Kahit pa ang tunay na pamilya namin ay pinabayaan at para kaming binasura. Bukas ka na ba aalis? Tanong ko kay Marie, 8 years old ako noon at siya ang kaidarang ko. May mag-aampon na raw kasi sa kanya. Oo, tugon niya habang nag-aayos ng gamit. Mamimiss kita, wika ko. Mamimiss din kita, ang sabi naman niya. Pareho na kaming naluluha noon dahil sa totoo lang ay para na kaming magkapatid na dalawa, Papa Dudut. Hindi nga kami halos mapaghiwalay sa mga gawain sa loob ng bahay ampunan. Ang pagkakaroon lang pala ng bagong pamilya ang makakapaghiwalay sa aming dalawa. Huwag mo kong kakalimutan ha. Saka kapag pwede na dumalaw ka pa rin dito sa amin. Ang sabi ko sa kanya. Kapag kasi umalis ang isang bata mula sa lugar namin ay bihira na ang bumabalik at dumadalaw. Dahil parte raw yon ng proseso para matanggap nila na may bago na silang pamilya. Oo naman syempre, kahit kailan ay hindi kita pwedeng kalimutan kasi ikaw lang ang nag-iisang best friend ko, wika niya. Promise yan ha, ang sabi ko. Promise, tugon naman niya. Papa Dudut, halos lahat kami noon ay palagi naghihintay na kausapin kami ni Nanay Osang para iparating ang masayang balita na may magulang na mag-aampon sa amin. Sino ba naman ang may ayaw ng isang buo at masayang pamilya? Para sa mga kagaya namin na namulat at nagkakaisip na ay naramdaman namin walang nagmamahal sa aming mga magulang. Sinong hindi sabik na magkaroon ng tatay at ng nanay.
Kaya lang ay hindi lahat ay sineswerte sa mga nag-aampon sa kanila. Kagaya ng nangyari sa best friend kong si Marie. Nabalitaan ko na lamang kasi noon na minamaltrato pala siya ng nanay-nanayan niya na nag-ampon sa kanya. Hindi siya pinapakain ng maayos at palaging sinasaktan. Ang masama pa doon ay pinagsamantalahan siya ng kapatid ng nag-ampon sa kanya. Na-ospital si Maria at doon na siya binawian ng buhay. Mula noon ay natakot na ako na magkaroon ng adoptive parents dahil pakiramdam ko. Lahat po sila ay pwede akong saktan at pagmalapitan. Huwag kang matakot, Jeline. Hindi lahat ng tao sa labas ng bahay ampunan na ito ay masama. Ang wika noon ni Nanay Osang. Paano kung magaya po ako kay Marie? Tanong ko. Hindi ka magagaya sa kanya dahil mas magiging mabuting magulang ang pipiliin namin sa iyo. Magiging mabusisi na kami sa pagtanggap ng mga application ng mga magulang na gustong mag-ampon sa inyo. Hindi na kami basta-basta magtitiwala. Ibibigay namin kayo sa mga taong sigurado kami na totoong aalagaan at mamahalin kayo, ang sabi niya sa amin. Napansin kasi nila Papa Dudut na naging mailap talaga ako sa mga dumadalaw sa ampunan para makilala kaming mga bata. Mula nang mamatay si Marie, ilang araw din akong hindi makausap ng ibang tao sa bahay ampunan. Lahat sila ay nag-aalala sa akin. Naging masyado rin akong takot sa ibang tao. Kaya kinausap ako ni Nanay Osang na maging mas bukas ang isipan ko. Akala ko rin talaga ay hindi na ako matututo na magtiwala sa ibang tao hanggang sa nakilala ko sina Mama Conchi at Papa Leo. Unang kita ko pa lamang sa kanila ay magana ang loob ko. Kaya naman nang magdesisyon sila na ampunin ako ay hindi na ako tumanggi pa. Papa Dudut, malayo ang probinsya na pinagdalhan sa akin ni Papa Leo at Mama Conchi. Pero malaki ang bahay nila. Payapa kaming naninirahan sa isang village noon. May komportableng pamumuhay kaya naman nasabi ko na maswerte talaga ako sa mga adoptive parents ko. Wala silang ibang pinaramdam sa akin kung hindi puro pagmamahal lamang. Happy birthday, Jeline. Masayang bati ni Papa Leo. Buksan mo ng regalo mo, ang sabi naman ni Mama Conchi. Dali-dali kong binuksan ang malaking kahon. Tumambad sa akin ang isang malaking manika. Maamo ang mga mata nito, na para bang gustong makipaglaro sa akin. Nakangiti at may maayos na pananamit. Tila isang mamahaling manika. Sa mga oras na yon ay walang pagsidla ng kasiyahan na nararamdaman ko. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Papa Leo. Opo, sobra po, kagad na tugon ko. Mabuti naman. Tara at kumain na tayo para maaga kang makatulog, Jeline. Anyaya naman ni Mama Conchi. Papadudot sa paglipas ng ilang taon ay napansin ko ang paglaganap ng krimen sa aming lugar. Kaliwat kanan at pagkawala ng mga tao at nangyayaring patayan. Ang sabi nila may tulisan daw na gumagawa ng masama sa aming kabarangay. Ang iba naman ang sabi ay adik daw ang pumapatay sa kanila. Wala pa kasing suspect na nahuhuli noon. Tila isang misteryong nababalot ang pagkamatay ng mga biktima. Noong mga panahon na yon, bawat miyembro ng pamilya ay natatagpuang walang buhay sa loob ng kanilang pamamahay. May natagpuang naliligo sa sariling dugo samantalang ang iba ay labas sa mga bituka at balon-balunan. Ngunit may isang pagkakaparehas ang lahat. Ito ay ang laging nawawala ang bunso sa pamilya. Hindi na natatagpuan ang katawan nito pagkatapos ng krimen. Dahilan upang magsuspetsa ang mga pulis at ang mga taong nakatira sa village. Kasagsagan ng Disyembre kasama ko ang kaibigan ko na si Neil. Halos magkalapit lamang ang bahay nila. Kompleto ang pamilya ni Neil, ngunit hindi bago
sa lahat ng bali-balitang ang pamilya niya ang sinisisi sa mga krimen. Dahil ang pamilya ni Neil ay galing umano sa mas malayong probinsya. Dahilan upang magsuspetsa mga taong, ngunit para sa pamilya namin ay wala kaming kahit na anong problema sa kanila. Magkasama kami noon sa loob ng bahay at katuwang ko si Neil sa pagbabalot ng mga regalo na hanggang ngayon ay nananatiling misteryo para sa akin kung bakit taon-taon ay inuutusan ako ni Tatay Leo na magbalot ng sangkatutak na regalo. Basta ang alam ko lang ay pinamimigay niya yon sa bahay ampunan na labis ko namang kinakatuwa. Jeline, alam mo na ba ang balita? Tanong ni Neil habang tinutupi ang isang gift wrapper. Ang alin? Yung taon-taong krimen dito sa village? Siyempre naman, sagot ko. Hindi, bukod pa dun alam mo na bang isasara na ang village na ito? Ang sabi pa ni Neil. Ha bakit naman? Pagtataka ko. Malamang tingin ng iba isinumpa ang village natin. Tugon pa ni Neil. Grabe naman sila. Kung bakit kasi hindi pa mahuli-huli ang pumapatay sa mga taga rito? Inis na wika ko. Sinabi mo pa. Hindi ginagalingan ng mga pulis ang trabaho nila. Napapailing na sabi naman ni Neil. Kinabukasan ay parang isang epidemya ang kumalat ang bali-balitang tungkol sa isang pamilya. Natagpo ang walang buhay ang mga ito. Nagkalat sa sahig ang mga pulang likido. Patong-patong umano ang mga miyembro nito na parabang bundok ng basura. Nagkalat din sa sahig ang mga naiwang bitok at mata mula sa miyembro ng pamilya. Warak ang mga tiyan at kita ang mga namumulok na kalamnan. Masangsang ang amoy na kumakalat sa mga kalapit na bahay. Hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin mahuli ng mga pulis kung sinong hayop ang gumagawa nito. Nakakapagtaka para sa mga pulis kung bakit napaaga ang krimen. Isang peking balbas naman ang naiwan sa may sahig, dahilan upang magsuspetsa ang mga pulis. Jeline, alam mo na bang nawawalang bangkay ni Lane at ang pamilya niya patay na? Ang sabi pa ni Neil. Oo nga kawawa naman si Lane. Matagal ko na siyang kaibigan, saad ko. Ano kayang ginagawa ng mga yun sa bangkay ng mga bata no? Tanong pa ni Neil. Ewan ko, buti na lang at hindi pa tayo nabibiktima. Napapailing na sabi ko. Kung mangyari man yon, sigurado kong hindi ako ang mabibiktima, saad pa ni Neil. Teka, nasan ka ba nung mangyari ang krimen? Pag-uusisa ko na may malalim na pagkahulugan. Ha bakit? Sinisisi mo ba ako ang pamilya ko? Ang napakunot noon na sabi ni Neil. Hindi naman, tugon ko kaagad. Kung gusto mong malaman, pumunta ka sa bahay namin, ang wika pa ni Neil. Sige, payag ako. Walang takot na sabi ko. Hindi na ako nagdalawang isip, mahigit 2 taon na ang nakakalipas ang huling pagbisita ko sa bahay ng pamilya ni Neil. Malaki ang bahay, moderno ang pagkakagawa nito at halatang pinaghirapan at pinag-isipan ng mga disenyo sa bahay. Mula sa mga porselanang babasagin hanggang sa mga makikinis na marmol tiles, mababanayad ang kalinisan at kaayusan sa loob ng bahay nila. Ngunit napansin ni Jeline ang katahimikang nababalot sa loob ng bahay. Parang may kulang sa loob ng bahay. At yon ang kasiyahan. Nasaan ang mama mo, yung papa mo? Tanong ko. Si mama nasa trabaho. Tanging si Yaya Aleli lang ang kasama ko rito. Tugon pa ni Neil. Yung tatay mo na si Papa Lebs. Yun, busy siya sa pagbibigay ng regalo. Pagpuputol pa ni Neil. Pagbibigay ng regalo? Tanong ko pa. Oo, sorry kung hindi ko nasabi sa iyo, may charity kasi siya. Sagot pa ni Neil. Ano-anong mga niririgalo niya? Tanong ko ulit. Mga manika, mga laruan at iba pa. Tugon pa ni Neil. Bumungad sa kanilang harapan ang yaya ni Neil. Mabutla ang labi nito at parang walang buhay kung kumilos.
Hudyat para mangilabot ako. Yaya, si Jeline, ang wika pa ni Neil. Bago lamang ang yaya ni Neil kaya hindi pamilyar ang mukha nito sa akin. Bago na naman ang yaya mo? Tanong ko. Oo, hindi kasi nakatiis ang ibang yaya ko eh. Tugon pa ni Neil. Ha? Anong ibig mong sabihin? Pagdududa ko. Alam mo na, masyado kasi akong makulit. Saad pa ni Neil. Maya-maya'y namilog ang mga mata ni Yaya Aleli sa batang babae. Parang pamilyar sa kanya ang bata. Hindi naman ako makatingin ng diretsyo sapagkat natatakot na ito sa matutulis na tingin ng Yaya. Umalis ka na rito, bulyaw ng Yaya. Yaya, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong pa ni Neil. Kung ako sa'yo, aalis na ako, bulyaw muli ng Yaya. Pilit na hinihila ng Yaya ang braso ko papunta sa labas. Ramdam ko naman ang mahigpit na pagkakahawak nito sa braso ko. Dahilan upang magkasugat ako. Bitawan niyo ako, bulyaw ko. Umalis ka na, bulyaw ng dalaga. Yaya, ang salbahe mo. Isusumbong kita, pagdadabog pa ni Neil. Dali-daling tumakbo ang batang babae dahil sa pangyayari. Nagkaroon ako ng suspetsya. Alam kong hindi normal ang pamilya ni Neil. Mayroong misteryong nakapaloob dito na kailangan kong tuklasin upang hindi mapasara ng tuluyan ang aming village. Papadudot, may suspetsya ako noon na baka tatay ni Neil ang gumagawa nito. Ngunit isang katanungan ang nananatili sa aking isipan. Bakit sa maraming taon ang nakakalipas ay bakit hindi pa rin binibiktima ang aming pamilya? Marahil dahil sa malapit ang relasyon ng dalawang pamilya. Kaya hindi magawang biktimahin ng pamilya namin. Pero hindi pa rin ako magpapatinag sa paghahanap ng mga kasagutan. Nagsimula na akong humiga sa malambot na kama. Ang aking ina na si Concy ay mapayapang natutulog sa kabilang kwarto kasama ang tatay ko. Dumaan nga ang ilang oras ay hindi pa rin ako natutulog kahit gaano kalamig at katahimik ang paligid. Hindi pa rin natitinag ang diwa ko. Tanging mga nagsasayawang puno malapit sa bintana ang tanging gumagawa ng ingay. Nagsimula na akong tumayo nang marinig ko ang yapak ng parang matandang lalaki. Dali-dali akong lumabas ng kwarto at binuksan ang ilaw. At bumaba mula sa may hagdanan. Dad, hindi ka pa natutulog? Tanong ko nang makita ko si Papa Leo. Oo, may narinig kasi akong yapak. Saad pa ni Papa Leo. Mukhang kakagising lamang nito mula sa mahimbing na tulog. Oh, patayin mo yung ilaw. Pagkatapos mo, ang wika ni Papa Leo. Bumalik sa kwarto ang papa ko pero naiwan ako sa sala kasi wala namang ibang tao doon. Babalik na rin sana ako sa kwarto ko nang may makita akong kakaiba sa may sahig. Ano to? Dugo? Napalingon ako mula sa aking likuran. Nakarinig kasi ako ng kalabog mula sa pintuan ng aming bahay. Nagtaas na mga balahibo ko at tila isang kuryente ang bumalot sa aking katawan. Mula sa binte papunta sa aking leeg ay ramdam ko ang takot at kaba, papadudot. Dahan-dahan akong lumapit sa may pinto. Ramdam ko ang kaba na baka sa darating na ilang segundo ay baka mangyari na ang aking kinakatakutan. Inilibot ko pa ang aking mga mata sa paligid ng bahay. Wala akong nakitang tao o anumang bagay na kakaiba. Huminga ako ng malalim na malalim kung sakaling susugod ang matandang lalaki sa loob ng bahay namin. Napasigaw na lamang ako sa sobrang takot sapagkat nakaramdam ako ng kamay mula sa aking balikat. Jeline, matulog ka na. Ano ba yung nahulog? Tanong ng Mama Concy ko. Wala po, sagot ko. Bumalik sa kwarto si Mama Concy at naisipan ko naman na punasan na lamang ang dugo na nakita ko sa may sahig. Ewan ko ba kung bakit hindi ko yon sinabi sa mga magulang ko. Ilang araw pa akong hindi matahimik noon, papadudot. Upang matigil na ang krimen ay naghanda ako ng trap
kung saan mahuhuli ang matandang lalaki kung sakaling pamilya na namin ang susunod na papatayin. Sumapit ang gabi kung saan kaliwat kanan ng mga ilaw sa village. Nagkalat ang mga parol at iba't ibang palamuti sa kani-kanilang bahay. Tila hindi makitaan ng takot at kaba ang loob ng village. Puno ng pag-asa at kasiyahan. Ganoon pa rin kaya ang maramdaman nila kung sumapit ang pagkagat ng gabi. Birthday ko pala noon, Papa Dudut, at nasa bahay namin si Neil para makipag-celebrate sa amin. Grabe, ang daming pagkain, bulalas ng kaibigan ko. Siyempre, mama ko lahat ang nagluto niyan, pagyayabang ko. Ang alam ko kasi hindi gaanong masarap na magluto ang mami ng mga kaibigan ko. Kaya pagkatapos namin kumain ay binigay na nila sa akin ang mga regalo nila. Anong birthday wish mo pala, anak? Tanong pa ni Papa. Sana po'y maging tahimik na ang village na ito kasi ayoko na pong umalis dito, wika ko. Masaya kaming nagsalo pa sa mga natirang pagkain. Sina Papa naman at Daddy ni Neil ay nag-inuman ng alak sa may labas ng veranda. Sana matupad ang wish mo, no? Kasi kahit ako ayoko nang umalis sa lugar na ito, ang wika pa ni Neil. Napangiti na lamang ako dahil sa loob-loob ko. Sa oras na mahuli ko na ang pumapatay sa village namin, wala na kaming ibang problema pa. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lamang kalakas ang loob ko, Papa Dudut. Siguro kasi gusto ko na rin talaga ng tahimik na pamumuhay kasama ang pamilya ko. Sumapit na nga ang pagkagat ng dilim. Nakahiga ako sa malambot na kama. Habang nakatingala, hinihintay ko ang pagdating ng matandang lalaki. Ilang minuto ang lumipas ay nakarinig ako ng yapak. Yapak ng isang malaking tao. Ito na ang pinakahihintay kong pagkakataon, Papa Dudut. Sa wakas ay mahuhuli ko na ang taong gumagawa ng krimen. Dahan-dahan akong lumalakad noon patungo sa pinto ng kwarto ko. Unti-unti kong binuksan ang pinto upang hindi ako marinig. Nakapatay lahat ng ilaw at tanging isang flashlight lamang ang nagsisilbing liwanag sa daanan. Natatanaw ko ang bulto ng isang lalaki. Sa isip-isip ko ay marahil ay eto na nga ang lalaking pumapatay sa bawat pamilya sa aming lugar. Agad kong pinindot ang malaking switch kung saan ay may kakayahan itong buksan ang lahat ng ilaw. Papa? Namilog ang mga mata ko nang makita ko si Papa Leo. Hawak-hawak nito ang isang asul na regalo. Anak, sayang. Sorpresa ko sana itong regalo para sana sa birthday mo. Ang wika pa ni Papa. Pa, niregaluhan niyo na ako, hindi ba? Saad ko. Oo, alam ko. Pero kasi gusto ko na mas sorpresa ka pa. Sige na, matulog ka na ulit. Wika niya. Hindi pa po ako matutulog kasi may gusto akong… Sabi nang matulog ka na. Matulog ka na, Jeline. Biglang bulyaw ni Papa na kinagulat ko. Yun ata ang kauna-unahang pagkakataon na sinigawan niya ako, kaya naman pumasok na ako sa kwarto. Natulala na lamang ako noon. Dumaan ng ilang oras dahil sa hindi nakakatulog ay nagpa siya akong lumabas ng kwarto. Kahit madaling araw na, bago pa ako bumaba ng hagdan ay nakarinig ako ng iyak. Pagtangis yon, Papa Dudut, ng isang lalaki nagmamakaawa at humihingi ng tulong. Kinutuban na kaagad ako. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdanan, hawak-hawak ang isang flashlight. Ramdam ko ang malagkit na pawis sa aking pisngi. Takot at kaba ang namamayani sa aking dibdib. Tanging katahimikan at pag-ungol ang aking naririnig sa paligid. Patungo ako noon sa kwarto ng mga magulang ko. Pama, mahinang pagtawag ko habang balot ng kaba at takot ang buong katawan ko. Tumambad sa akin ang blanket na may pulang likido. Hinawi ko ang blanket, Papa Dudut. Ngunit hindi ko natagpuan sina Mami at Daddy at tuluyan ang bumuhos ang luha ko mula sa aking mga mata. Hindi ko na alam ang aking gagawin sapagkat sa mga oras na yun ay nangyari na ang kinakatakutan ko. Nang mismong mga magulang ko ang sakta ng halimaw na yon. Agad akong tumawag sa mga pulisya gamit ang kanilang telepono ngunit out of coverage ito.
Talagang sinadya ng suspect na alisin ang anumang komunikasyon. Lumabas ako ng kwarto at tumungo sa lugar kung saan nanggagaling ang iyak at pag-ungol. Napaggalabang kong galing yon sa malaking bodega. Malapit ito sa likod ng aming bahay. Ni isang beses ay hindi pa ako napunta doon. Sabi ni Papa noon ay bawal akong pumasok doon sapagkat marami itong laman na instrumento. Nakakita ako ng isang matalim na tubo sa bakuran. Agad ko itong kinuha upang maging armas laban sa matandang lalaki. Bago pa ako pumasok sa loob ay kita ko ang isang bakas ng dugo sa pinto. Palatandaan na dito pinatay ng matandang lalaki ang aking mga magulang. Oo, alam ko na mga oras na yon napatay na ang mga magulang ko. Tulong huwag! Naririnig kong boses. Lumapit ako sa pinto. Nadinig ko pa ang pagsigaw ng isang batang lalaki. Pero hindi ito ordinaryong batang lalaki dahil pamilyar sa akin ang boses. Dahan-dahang hinawakan ko ang doorknob at unti-unti kong binuksan. Hanggang sa makita ko ang kalahating parte ng loob nito. Sumilip ako ng bahagya, Papa Dudut. Napatakip ako ng bibig at kamuntikan na akong masuka sa pagkakataong ito. Hindi ko lubos maisip na yon ang bubulantang sa akin. Huwag! Natatanaw ko ang mga dugo ang bangkay. Ito ay ang ama at ina ni Neil. Warak ang tiyan at sumisirit ang preskong dugo nito. Pama! Mahinang pagtawag ko. Kita ko ang aking mga magulang, mahahaba ang buhok at may matatalas na ngipin at may matatalim na kuko. Namimilog ang kanilang mga mata na kagaya sa isang lobo. Nakasuot ito ng pulang costume, may itim na belt at may suot na triangular na sombrero. Hindi ako makapaniwala ng aking mga magulang ang suspect sa mga krimen na nagaganap sa loob ng Ferrer Village. Sinimulan ng mga mag-asawa ang gilitan ng leeg ni Neil gamit ang matalas na kutsilyo. Sumirit ang preskong dugo nito sa mukha ng mag-asawa. Tuwang-tuwa sila na parabang ngayon lang nakatikim ng pagkain, gutom at uhaw sa dugo ng laman ng tao. Pinagpira-piraso nila ang katawan ng kaibigan ko. Binuksan nila ang tiyan nito hanggang sa mawakwak ito. Hindi nila alintana ang preskong dugo mula sa lamang loob ng bata. Ang mapupulang balon-balunan nito ay unti-unti nilang hiniwa gamit ang kanilang matatalim na kuko. Ang preskang bituka at puso nito ay tila nangaakit sa kanilang mga mata. Ang mapupulang karne ay unti-unting nadudurog sa mga palad nila. Mga palad nilang maala halimaw. Parang kanin kung ituring na mag-asawa ang kalamnan ng bata. Subo dito, subo doon. Hindi ko na kinaya pa ang nakikita ko noon kaya bago pa nila ako mahuli ay kagad na akong lumabas ng bahay at humingi ng tulong sa aming barangay. Kaya lang ay wala na kaming Papa Leo at Mama Consi na naabutan doon pero nandun pa rin ang mga bangkay ni Neil. Papa Dudut, marami ang hindi naniniwala sa mga sinabi ko na nakita ko noon. Akala nila ay nananaginip lamang ako pero kung nananaginip lamang ako ng mga oras na yun ay bakit kailanman ay hindi na bumalik pa ang adoptive parents ko. Kaya naman nang umuwi ako sa bahay ampunan ay hindi na ako muling nagpaampun pa hanggang sa magkaroon na ako ng sarili kong buhay. Alam ko sa mga oras na ito na maraming kaistorya ang hirap na maniwala sa sulat kong ito. Pero ako man na nakasaksi sa pangyayaring yon na hirap ding paniwalaan ang bagay na yon. Ni hindi ko alam kung anong klaseng tao o nilalang sila. Ang tanging alam ko nga lang na mga panahong yon ay nagpapasalamat ako na naging ligtas pa rin ako at hindi namatay ng mga panahong yon. Lubos na gumagalang Jeline. Maraming salamat kay Jeline sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Totoo na kahit ako ay napapaisip kung nangyari ba talaga ang kwentong ito, ano? Dahil pwedeng gawa lamang din ito ng malikot na imahinasyon, dala ng kabataan ng ating sender. Pero nagpapasalamat ako na ligtas at buhay pa rin nakabalik itong si Jeline sa bahay ampunan. At hindi ka man naging maswerte sa umampon sa iyo
Sigurado ako na maswerte ka naman dahil sa pamilya na meron ka sa mga oras na ito. Hanggang sa muli mga ka-online, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Again, huwag kalimutan na makinig sa Kaistorya. Pagkatapos po dito, lipat kayo sa Kaistorya YouTube channel. At syempre, mag-subscribe na rin po kayo sa Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasuporta sa amin gabi-gabi at sa lahat ng mga nakatikim na ng Papa Dudut Lechon Manok. Iba ang lasa, iba ang sarap. Salamat po sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.